testing. Amen, church. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po yung magsitayo at tayo po yung mawit para sa Panginoon sa hapong ito. Let us all first sing, There is something different in the air, it's Sunday. Once again, awitin po muna natin ang There is something different in the air, it's Sunday. There's something different in the air. Ready now, sing. There's something different in the air, it's Sunday. My mind is on its air on Sunday. I will raise to me, church belongs to history. Hallelujah, amen. It's Sunday. There's something different in the air, it's Sunday. I'll praise the name of the Lord on Sunday. He is so faithful and true to provide my every need. Hallelujah, amen. It's Sunday. There's something different in the air. It's Sunday. I love the preaching of God's word on Sunday. Jesus is surrendered to me, for He died to set me free. Hallelujah, amen. It's Sunday. It's Sunday. Amen, church. Para sa ating unang awitin po natin ang hymn number 2 in our hymnals. Once again, hymn number 2, let us all together sing, We've a story to tell. Once again, hymn number 2 in our hymnals, let us all sing all the stanzas of this hymn, We've a story to tell to the nations. On that first stanza now, ready now, sing. We've a story to tell to the nations. That shall turn their hearts to the one. A story of truth and mercy. A story of peace and life. A story of peace and life. For the darkness shall turn to glory, and the glory to day rise.
dumako sa ating scripture reading sa aking Brother Pia. Ayun, magandang gabi po sa bawat isa sa atin at tayo po ay magbasa po para po sa ating scripture reading. At buksan po natin ating mga Bibles sa Revelations chapter 21. Basahin po natin ng responsibly and sabay-sabay po tayo sa last verse, sa verse 27. Say amen po kung nandiyan na po kayo sa Revelations chapter 21. Revelations chapter 21 verse 1, And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto you the deserts upon me of the water of life. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful and unbelieving, and abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall not have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. And there came unto me one of the seven angels, which had the seven vials full of the last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb's wife. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and shewed me a great city, the holy Jerusalem, set out of heaven from God, Having the glory of God, and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. and had a wall great and high, and had 12 gates, and the gates 12 angels, and names written thereon, which are names of the 12 tribes of the children of Israel. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. And the whole of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof. And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth. And he measured the city with a reed, 12,000 furlongs, the length and the breadth, and the height 20 And he measured the wall thereof 140 and 4 cubits, according to the measure of a man that is of the angel. And the building of the wall in it And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third a chalcedony, the fourth an emerald. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of 1 pearl, and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. Sabay-sabay po tayo, verse 27.
And there shall in no wise enter in it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Mandali po tayo nakatayo para po sa ating opening prayer. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos banal, dakila, mapangriyan sa lahat. Salamat po sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin para kami po'y magkaroon ng aming afternoon service, Panginoon. Nadalangin po namin na iba pa pong members na papunta, Panginoon, na ingatan niyo po at marating po sila dito sa aming bahay-sambahan at ang iba po ay maalala po nila na sila po ay pumunta, na kami po ay magkumpleto at sama-sama po magsamba sa inyong pangalan, Panginoon. Nadalangin po namin kayo po mag-bless sa mga susunod na parte ng aming programa, Panginoon. Kayo po mag-bless sa aming kantahan, sa choir, sa special number at lalong-lalo, Panginoon, sa aming preaching at ganoon po sa aming giving, Panginoon. Nga po, bless niyo po, Panginoon, ang aming mensahero. Niyo po siya ng wisdom, ng guidance at, Panginoon, i-prepare niyo po ang puso't isipan ng bawat isa sa aming pag-awit, Panginoon. Nga po, kayo rin po ang magbigay ng provision sa bawat isa para po sa aming giving mamaya, Panginoon. At nga po, kayo po ang mabigyan ng glory and praise sa aming service ngayong hapon. Maraming salamat, Panginoon. We love you and praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Sting. Amen, church. Let us sing another hymn. Awitin po natin ang hymn number 165 in our hymnals. Let us all together sing The Banner of the Cross. Once again, hymn number 165, The Banner of the Cross. There's a royal banner, ready now, sing. There's a royal banner, keeping harness swing to the soldiers of the King. As the inside ferry lifted up to me, what a ransom was we sing. Marching on, for Christ found everything but lost. Into proud victory, soil and sing, keep the banner of the cross. Though the hope may reach and gather us above, let the standard be displayed. And beneath its folds the soldiers of the Lord, for the truth be not dismayed. Marching on, for Christ found everything but lost. Then to proud victory, soil and sing, keep the banner of the cross. Over land and sea, wherever man may dwell, take the glorious tidings known. All the crimson banner, now the story is set, on the Lord shall claim his throne. Marching on, for Christ found everything but lost. And to proud victory, soil and sing, keep the banner of the cross. When the glory lost its glory very near, this is waiting behind it. Then before our King now the race again, and the cross flower shall sing. Marching on, for Christ found everything but lost. And to proud victory, soil and sing, keep the banner of the cross. Amen, church. Para sa ating huling awitin, awitin po natin ang hymn number 296. Let us all sing all the stanzas of this hymn, The Old-Fashioned Way. Once again, hymn number 296 in our hymnals. Let us all together sing The Old-Fashioned Way. On the first stanza now, let us sing. They call me old-fashioned because I believe that the Bible is God's holy word. That Jesus
bless you. Amen. Thank you, Brother Joshua, sa pagpapaawit. At magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Are you happy? Amen? Okay. Tayo po magkakasama-sama. At we praise the Lord po sa pagdala niya sa atin. At ganun, kasama natin sila Preacher John kanina. Galing sila sa kaila Preacher Ben. Okay? At doon siya nag-speak. So, at ganun din po sa atin ngayong gabi na ito. Meron po ba tayong bisita? Okay? Nakasama? Okay, so mukhang lahat po tayo ay still all the time, okay? At kaya ngayong gabi po tayo ay magpuri sa Panginoon at sa ating mga awitin. Tawagin natin ulit si Brother Joshua, no? At mamaya i-welcome po natin mga sa online. Pero ngayon po magkamustahan po tayo. I-welcome po natin bawat isa. Awitin natin ang God's Wonderful People. Right? Amen Church, let us all once again stand at awitin po natin ng God's Wonderful People. Habang inaawit po natin ang awiting ito, maaari na rin po tayong magkamustahan. I love the thrill, ready now, sing. I love that thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. That thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. My eyes is to see all the happy faces, raising my heavenly places.
Amen. Thank you po sa ating choir. No? Basta po kayo sa awitin. Amen. Okay? At I hope the message na nag-remind sa atin. At we continue to pray sa ating mga choir members. So, sila ay 13 lang. At we pray pa natin mga members sa choir. Please be reminded sa inyong ministry, sa pag-awit sa Panginoon, at maging faithful. Okay? Especially yung ating mga boys. Dahil dalawa lang yung umawit na lalaki. Okay? So, please be reminded sa inyong mga practices every Saturday at hindi nyo mamiss yan dahil minister nyo yan sa church. Okay? So, this time, ako po tayo sa ating mga announcement. Unahin po natin yung ating, natapos na yung ating graduation on Moving Up Sunday. Natapos na rin po yung ating MBI graduation and banquet. At ang upcoming event po natin is after sa next week. Okay? Yan po yung ating Youth Sunday. At ang ating mensahero again is si Preacher Joseph Estipona. Ang title po ng ating Youth Sunday is Still Duty is Done. At please be reminded sa mga young people natin na ngayon pa lang, mag-invite na kayo so that pagdating ng Youth Sunday natin ay ready na yung mga bisita nyo at informed na sila. Okay? At pag-pray natin, ang target po ng ating youth is maka-reach tayo ng 50 to 100 na bisita. Okay? Hindi kasama yung members kundi bisita lang yun. So, pag-pray natin again sa mga young people natin, invite nyo na yung mga classmate nyo. Alam ko, pasukan na sa mga college, di ba? May pasok na ba kay Brad? Wala pa. Kailan ang pasukan nyo? Ngayong hindi mo alam? Okay? Walang sinasabi. Okay? But sa iba, may pasukan na kayo. So, please start inviting your classmates. Okay? At sa mga klase nyo, mga kaibigan, so invite nyo sila sa Youth Sunday, no? At maganda ang morning kasi ang morning lagi yan evangelistic. Okay, so hindi yan magtuturo ng, of course, mag-touch ng Christian living dyan, pero naka-focus centered yan doon sa mga bisita. Okay, kaya please continue to pray sa mga youth natin na kayo ay mag-invite. At pagsikapan nyo na ngayon pa lang para pagdating ng Youth Sunday ay hindi tayo mahihirapan na ma-reach yung ating goal. Okay? Ganun din sa everybody's birthday, church-wide soul winning po natin at the end of the month. So we hope and pray na makasama po yung iba natin mga members na sa ating church-wide soul winning din. Okay? Ganun din, let us continue to pray sa ating pong MBI reception night. So we praise the Lord. May 4 tayo na graduates, si Ma'am Rose, si Ma'am Josie, si Sir Arian at si Sir Jo. Okay? So sabi ko nga lagi, meron na tayong isang doktor sa church. Okay? At yan si Sir Jo. Okay? Doctor of Theology, Master in Mission Trip. Okay? Kasi nasa mission trip lagi. Okay? But kidding aside, pag-pray po natin na meron tayong mga new enrollees sa MBI, no? Dahil yan po ang heart's desire ni Pastor na every year, although konti, but he prays na this year ay hindi matigil yung mga pagpasok ng enrollees po sa ating Bible School. So, wag po natin sayangin yan dahil sa Bible School, marami tayong matututunan ng mga doctrine at higit sa lahat yung mga lessons na sa Bible School nyo lang maririnig, hindi sa preaching na dadaan. Okay, so please continue to pray. At kung tinatouch ka ng Panginoon to enroll sa Bible School, wag mo pong kalimutan na mag-pray ka na ngayon pa lang sa ating MBI reception night, makasama ka dyan. Okay? Ganun din, pag-pray natin maging faithful yung mga current MBI students natin, especially yung mga kabataan, na sila ay maging consistent sa pag-attend ng mga lessons para hindi kayo maging irregular, marami kayong ma-miss. Okay? Ganun din sa ating pong August, magsa-start na po yung Stewardship Month. Okay? At yan ay in line sa ating September. At katulad nga po ng sabi ni Pastor lagi, pagdating ng September, ano na po ang ating gagawin? Yan na po yung preparation for our World Missions Conference. No? So yan na po yan. Magkakaroon na tayo ng 13, alam ko po, 21, 22 week campaign na po yan. Okay? So pag-pray po natin, o 13 week
Kasi nandun po, no? Isa September yan eh. September, either gitna or simula ng September, ay nagkakaroon na po ang ating church ng World Missions Conference Commitment. Okay, so pag-pray na po natin yan beforehand. At ganun din sa ating church-wide soul winning. Again, we are invited to join. Okay? So, ganun din po sa ating mga church commitments. Ang pumasok po sa ating mga commitment this morning. Pakita mga Brad. So, updated ba yan? Okay? Okay, hindi na update. Okay? But yan po ang pumasok as of Thursday. At we are also reminding sa mga members mo, no, if you are a weekly committer, kung weekly ang nakalagay sa original na Faith Promise card mo, then wag mo pong kalimutan magbigay weekly din. Okay? At kung ikaw naman ay twice a month, then wag din pong kalimutan magbigay ng twice a month. At kung ikaw ay monthly, huwag kalimutan magbigay monthly po. Okay? Sa ating building improvement, may tumasok na po 6,100. But again, every month, meron po tayong 5,000 na ilalabas para po doon sa sinasabi ni Pastor na tama po ma'am, co-op. Okay? So please continue to be faithful sa ating building commitment. Alam ko yan ay 500 per family. Okay? So far, may nadagdag na 1,000. But I hope and pray sa ating po mga adults at ganoon din sa mga young people na maging faithful tayo sa ating faith promise commitments at huwag natin kalimutan yan maibigay. At ganoon din sa ating church anniversary, kung hindi pa kayo tapos, ano na lang yan? 35. Okay, 35,000 na lang ang kulang kasi ang total po natin na commitment is, tama ba? 225. Okay, 225,000. So yung mga unfulfilled, please continue to fulfill your commitments as magagamit po yan sa ibang mga direction when it comes sa pagbabudget po ng ating church. Okay? So far, yan lang po yung ating mga announcement. At this time po, tawagin natin yung ating special number. All the way my Savior leads me. What have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy? Who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith
Jesus, let me all the way, all the way. Amen. So para tayong kinantahan ng mga anghel. Amen. Okay. Dapat mag-do it tayo, Tito, para maibaba lahat ng mga awitin. Okay. But thank you sa Estabilio siblings. Okay. Tapos natin, one day makumpleto sila kasama si Brother Hans. Amen. Okay. But we thank the Lord sa awitin na yan. At through the grace of God, He will lead us in deep waters. Amen? Okay? Yung mga mahihirap na aspeto ng buhay, maganda yung assurance na all the way. Okay? Hindi lang dun sa mga good, kundi pati doon sa mga difficult paths in life, the Lord is with us. Nandiyan ba kayo? Amen? Okay? So I hope and pray na yan ay mag-resonate sa atin. But nakalimutan natin manghingi ng mga birthday song. Okay? At tayo ay i-account ni Pastor Jan. Okay, kaya Brother Joshua, okay, punta ka muna dito. At sino po ba ang may birthday? Sino ang may birthday sa buwan ng June? Okay? At July, pambihira. Buwan ng July. At kakantahan ni Sister Naomi at ni Ate Janine. Upon request, sige, sino po ba ang may birthday? Pwede ba natin i-flash? At baka mauuntog na ako dyan, Brad. Hindi ba natin pwede para kung, konti na lang. Ayan, okay? Sino po ba ang may birthday ngayong buwan ng July? So si Ate Lay, andyan ba si Ate Lay sa ating online? Andyan ba siya? Baka kung pwede siya mag-request at kakanta sila ni Brother Ari. Okay? At alam ko po, may birthday si Ma'am Cecil. Tama ba, Ma'am Cecil? O sige, Ma'am Cecil, ano po ang iyong song request? Ako na, Brad, magpakanta na. Inspire ako eh. Yeah. Hindi ko lang alam kung may expire kayo sa kanta ko. Okay? Pero ano po ang song request nyo? Ayan, si Ma'am Cecil, si Brother Dave, si Brother Brave, pambihira, Double Trouble, Brave and Dave. Si Ate Lay, si Ma'am Arlene, sa ano yan? Sa Garay, okay? So dapat di siya, Arlene, ano ba yan? Arlene nor sa Garay? Okay? So dapat ma-remove kasi doon naman siya naka-member. Okay, si Jairus Armas. Andiyan ba si Jairus? Yeah, si Kuya Jairus. Si Sir Tony. Si Ma'am Roslyn, pareho po kayo lang ng birthday. Talagang pinagkaloob ng Panginoon. No? Wala nang problema. Isang birthday na lang. At si Nanay sa Macau. Okay, so sige po, unahin na natin si Ma'am Cecil. Ma'am Cecil, ano po ang iyong song request sa inyong birthday? How Great Thou Art. Okay, so awitan natin si Ma'am Cecil ng How Great Thou Art. Anong stanza po, Ma'am? Stanza number 1. Ready, sing. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy arm throughout the universe displays. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Amen. Okay? Sino ba po? Si Brother Dave. At ba si Brother Dave? Okay, pag-pray natin si Brother Dave kasi tinamaan siya ng sakit ni Job. Piksa sa paa. Okay? So, pag-pray natin yung
Okay, play natin yung kagalingan ni... play natin yung complete healing ng Arma siblings, no? Si Jam at si Kuya Jasper. At ano pa lang sila, pa-recover pa lang, no? So, kakalabasan po nila nung, I believe, ano po ma'am, Friday. Netong Friday sa ospital. So, pray natin yung kanilang complete healing, okay? At na mabalik yung kanilang kabataang sigla, okay? At sila ay kaya wala din sila sa choir kasi may sakit sila. So, pray natin na makarecover na sila para makasama natin ulit sila. Okay, so wala si Brother Dave. Pray natin yung healing na lang kay Brother Dave. At ganun din kay Brother Brave. Okay? Ano Brad, gusto mo mag-solo ng Be Strong in the Lord? Para inline sa pangalan mo? O God is the strength of my heart? Ano ba? Ang galing nga. Hindi ka magre-request. Ang bihira. Ako pa magde-decide ng song request mo. Ang tibay mo. At ito pumili ka na dapat habang umaawit. Pambihira naman talaga. Hanggang kalahat. Ma'am Rose, Sir Tony, ano na lang po kayo sa next week. Okay? Next week. Pagdating ni Pastor. Mga sa 20... Tama ba? Ha? Sa Thursday, 26, para po may matira tayo ng mga awitin. Hanggang kay Brother Jairus lang po tayo at kalahati din ng ating spiritual birthday. Okay? Ay, lampas na. Hindi ma'am, bayaan mo. Kukuhain natin. Pero spiritual birthday, itatabi na lang po natin yung spiritual birthday. So, Brother Brave? Pagsusolo kita ng cello. Ang bihira ka. Mag-solo ka na lang ng cello. Sige, kuya, andiyan ka na ba? May napili na po ba siya? Asan ba siya? Namimili ba ng awit? Okay. Brad, sige na Brad. We do not have all day. Brad, pumasok ka. Brad, bumalik ka dito Brad. Dito ka Brad, umupo ka. Brad, ano ang song request mo? He included me. Ang bihira, hindi ko alam yan. Magsusolo ka talaga na wala sa oras. Ang bihira, ramili ka na, nag-antay kami at hindi pa namin alam. Okay? 3 problema. Flash mo nga, Brad. Okay. Page 18. Alam mo ba ito? Hindi mo rin pala alam. Wala talaga tayo sa hulog minsan, ha? Okay. I am so happy in Christ today that I go singing along my way. Yes, I'm so happy. Brother Gabi. Okay. Ikaw na. Kasi marunong ka mag-sight read ng kanta. Okay? Wow! On the spot. Aralin natin sabay-sabay ang ating... Sige po. Try natin siya kantahin. Ready, sing. I am so happy in Christ today that I go singing along my way. Yes, I'm so happy to know and say Jesus included me too. Jesus included me. Yes, He included me. When the Lord has whosoever, He included me. Jesus included me. Yes, He included me. When the Lord said whosoever, He included me. Then, naka-include ka, hindi sa firing squad. Okay? Hindi sa salvation. Okay, so happy birthday ha, kay Brother Brave. At of course, last po natin kay Kuya Jairus. Yan.
Ano ba ang iyong song request, Kuya Jairus? Amazing Grace. Yan. Okay? Ano ang song request tuloy? Anong stanza, Kuya? 7? Anong stanza? Stanza number 1 po ng Amazing Grace. Ready, sing. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amen. Okay, sino po ang may spiritual naman? Na-save ka po sa buwan ng July. Tinanggap mo ang Panginoon sa buwan ng July. Meron po ba? Okay? Na-save ka sa buwan ng July. Oh, Sister Jemmy, kailan mo tinanggap ang Panginoon? July 10. Okay, 2011. Okay, sino ang nagbahagi sa iyo? Yung kapatid ni... yung kapatid ni Ma'am Beth, si Ma'am Lynn. Tama ba? TV? Si Ma'am Lynn ba? Okay. So, ano ang song request mo? Tama ba? God leads us along. Okay, so awitan natin si Sir Jemmy sa kanyang spiritual birthday ng God leads us along. Anong stanza si Sir Jemmy? Stanza number 1 ng God leads us along. Okay? Ready, sing. In shading pastures so rich and so sweet, God leads his dear children along. Where the waters so full and so weary once deep, God leads his dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, those through the flood, some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Sino ba po ang may spiritual? Ayan, Ma'am Lydia. Kailan ka po na-save, Ma'am? 2006, okay? Ano po ang iyong song Sino po nagbahagi sa iyo, Ma'am Lydia? Si Ma'am B. Ayan, talaga. Apostle Deborah. Okay. Prophetess Deborah. Ano po ang iyong song request, Ma'am Lydia? Pareho na lang, okay? Second stanza, okay? So, para naman sa spiritual birthday ni Ma'am Lydia, awitin natin yung second stanza ng God leads us along, okay? Ready, sing! Sometimes the mountain where sun shines so bright, God leads his dear children along. Sometimes in the valley in darkness of night, God leads his dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, those through the blood, some through great sorrow, but God is the song in the night season and all the day long. Ayan. Meron pa po ba? Oh, yan. Ang dami pala. Ma'am Nancy, kailan po kayo na-save? July 27. Ano, magsisolo po kayo? Ayun. Ano po sino po nagbahagi sa inyo, ma'am? Si Ma'am Rose. Okay, talaga. Ma'am Rose, meron ka ng bunga. Okay? Karamihan sa atin, may buong araw eh. Okay? At ano po ang iyong song request, Ma'am Nancy? I shall know Him. Okay? Ano po ang first stanza? Okay? So maganda ito, itong awitin na ito. Okay? Ang kwento po niyan is one day, pag tayo ay pumunta sa langit, makikilala natin ang Panginoon. Okay? So, magandang awitin po yan. Alam ko, nasa ano yan, Brad? Nasa green. Okay? Ang I shall know Him.
ba? Wala. Antayin lang po natin saglit. Ayan, my Savior first of all. Okay? Yan din pala yan. Okay? Sige, awitin po natin. Ano po stanza, Ma'am Nancy? Stanza number, first stanza. Okay, so awitin po natin ang first stanza. Ready, sing. When my life is ended and I cross the swelling tide, when the bright and glorious morning I shall see, I shall know my Redeemer when I reach the other side, and His smile will be the first to welcome me. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know Him, I shall know Him. I will free on the nails He stand. Amen. Okay? Meron pa po ba? May spiritual birthday sa buwan ng July. Ayan, okay? At so this time po, no, kung wala na, ay i-reserve na lang po natin yung iba sa ating next Sunday. Okay? Pero this time, we're very blessed. Meron po tayong mga young people na pinagkakatiwalaan ni Pastor ng mga ministry. At I hope and pray na tayo po ay ready to listen. Handa na po ba tayong makinig? Amen? At ganoon din po, magandang gabi pala kila Pastor. Okay? At andyan po yan si Pastor, no? Dahil nasisend siya sa akin ng video. Tinitignan niya tayo. But we welcome Brother Timmy dito sa pulpit. At we pray po na maging blessing yung message ngayong gabi. Okay? Magandang gabi po sa ating lahat. At it's been a while po, ano? At mula nung aking huling nabigyan po tayo ng pagkakataon. Okay, medyo ano. Okay. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. At I hope and pray po, no, na maging blessing po sa bawat isa sa atin ang mensahe ng Panginoon na nais niyang marinig natin sa gabing ito. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon na ginamit niya po tayo, ano, bilang instrumento ngayong gabi. At gayon din sa ating pastor. Ayan, lumingon. Ayan. Good evening po, Pastor. At salamat din po sa tiwala, ano, sa pagbibigay po ng pagkakataon na makapag-speak po, ano, makapagbigay ng mensahe galing sa Panginoon sa inyong pulpito po dito sa Metro Light. At tayo po ay magsitayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalm. Okay? Okay, taas ko lang po yung Bible ko. Bible ni Mama. Hindi, joke lang po. Hiniram ko lang po, ano? Kasi ang ganda po nito. Okay, Psalm chapter number 51. Ang ating pong mensahe this evening is about David. Okay? Kung ano ang naging laman ng puso ni David after na siya ay komprontahin ni Prophet Nathan dun sa kanyang ginawa with Bathsheba. Ano? At basahin lang po natin from verse number 1 until the verse number 12 lang po. Okay? Andiyan na po ba kayo? Say amen? Sige po, basahin po natin ang salitan. Ako po sa 1 at pagdating po sa verse number 12, sabay-sabay po tayo. Sabi po sa Psalm chapter 51, verse number 1, Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Wash me from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned, and not this of thy sight, that thou mightest be justified
Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Verse 12, sabay-sabay po tayo. Ready, read? Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Tayo po yung manalangin. Dear God and Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na binigay niyo po sa amin. Kami nakapagsama-sama muli sa inyo pong bahay-sambahan upang papurihan ka ng aming buong puso, Panginoon, sa oras na ito. Kayo po ang patuloy na manguna sa aming at pumagitna sa mga oras na ito, Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong salita. Gamitin niyo lamang po ako bilang inyong instrumento, Panginoon, at ang inyo pa rin pong tinig ang marinig ng bawat isa. At itago niyo lamang po ako sa inyong likuran, at ikaw ang manguna sa aming pong pag-aaral ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, magandang gabi po again sa ating lahat po. At ang ating pong title this evening ay What is in thine heart? Okay? No, ano ang nilalaman ng iyong puso? Okay? Itong parte ng ito pong Psalm chapter number 51 is a Psalm of David. No, kung makikita niyo po yun, kung meron po kayo sa inyong mga Bibles, no, nakalagay diyan a Psalm of David when Nathan the prophet came unto him after he had gone unto Bathsheba. Okay? No? At alam naman po natin kung ano ang istorya, no, ano ang mga nagawa ni David, no, nung panahon na nakita niya si Bathsheba, at kung ano yung extent ng ginawa niya, okay, para lang mapagtakpan or mapasakan niya, no, si Bathsheba. Pero hindi po yan ang ating magiging punto ngayong gabi, no. Ang magiging punto po natin is yung kung ano yung naging puso niya, no, nung siya ay na-confront, no, ni Prophet Nathan sa kanyang kasalanang nagawa. Okay? Napakaganda po ng pinakita ni King David nung panahon na ito, no? Hindi siya nagrebelde, no? Hindi niya sinunod yung kanyang sariling kagustuhan, pero dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon at ang kanyang takot sa Panginoon, no, ay siya ay nagkaroon ng tamang puso nung panahon nito, no? Sabi nga dito sa ating introduction, God knows all our works, as our preacher has emphasized this morning. Okay? Pinag-usapan naman natin po kanina na alam ng Panginoon kung ano ang ginagawa natin, no? Everything is recorded in heaven. Okay, lahat nga po 'yan ay naka-record, no, sa libro sa aklat ng buhay. And even the smallest things we have committed, makasalanan man 'yan o hindi, lahat 'yan ay nakikita ng Diyos. No? At hindi lang ho yan ang nakikita ng Diyos. Nakikita ng Panginoon kung ano ang nasa ating puso, no? Kung ano ang ating prioridad sa buhay at yung katotohanan ng ating paglilingkod sa Kanya, kung ano yung ating ini-aim, no, sa paglilingkod sa Kanya, kung bakit ba tayo nagsisimba, kung bakit ba tayo nagpupunta sa church, okay? No? And we cannot hide anything from God. Hindi natin kayang itago ang kung ano man sa Panginoon dahil nakikita yan ng Panginoon lahat. We can see, again, makikita rin natin kung ano ang laman ng ating puso, okay, sa mga kilikilos natin sa ating sa gawain ng Panginoon, ano? Si David, a man after God's own heart. Okay? Yan ang kanyang title, a man after God's own heart. A very napakagandang title, no, na ibinigay po kay King David. Pero, even though na yan po ang kanyang title, no, nakagawa pa rin siya ng kasalanan. Ano ba yung kasalanan yan? No? Makita lang po natin dito. Ano lang po natin, scan lang po natin, or balikan lang natin. Ano po? Ngayong gabing ito. Yung una dyan is yung the incident, no, with Bathsheba. Okay? No? The account of David's adultery is recorded in 2 Samuel verse number 11. Kung bubuksan niyo po yung inyong mga Bibles, okay, sa 2 Samuel chapter number 11, nandyan po yung record or yung account ni King David nung panahon na siya ay imbis
no, ang daming beses na po nating narinig sa mga preachings ng ating pastor, and even I believe narinig ko na rin po ito kay Pastor Nate. Okay? Na yung araw or yung panahon na yon na typically ang mga hari ay dapat out in the battle. Pero si King David, he remained in Jerusalem. And one evening, no, nakita niya si Bathsheba naliligo, okay, na asawa ni Uriah the Hittite na naliligo nga, no? No, overcome by desire, no? Dahil sa desire, sa kanyang fleshly desire, no, nakita ni David, David sent for her and committed adultery, okay, with her. Bathsheba later informed David that she was pregnant, no? Kung mabubuksan niyo lang po yan sa 2 Samuel chapter number 11 verse number 2 to 5. Okay, sige, buksan po natin para pakita po natin, no? Magbubukas lang po tayo ng mangilan-ngilan na books sa ating libro, sa ating Bible, okay? Okay, dikit-dikit pa, no? Bago pa. Okay, hirap. Saglit lang po, dikit-dikit eh. 2 Samuel chapter 11, yan, okay, verse number 2 to number 5. No? Read with your eyes only po, at ako po ang magbabasa. And it came to pass in the evening tide that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. And David sent and inquired after the woman, and one said, Is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? And David sent messengers and took her. And she came in unto him, and he lay with her, for she was purified from her uncleanness. And she returned unto her house. And the woman conceived and sent and told David and said, I am with a child. So yan po yung yung kasalanan, or yung unang kasalanan na ginawa ni David pagdating kay Bathsheba. And then, sa kanya pong pag-attempt, no, na pagtakpan yung nangyari dahil nga nagkaroon ng anak si Bathsheba, no, pinilit niya itong i-cover up. Pinatawag niya si Uriah from the battlefield, no, na inaasam niya or hoping na siya ay uuwi, no? Pero ang ginawa ni Uriah, dahil nga nasa battlefield, no, ang kanyang fellow soldiers and even the ark, okay, ay hindi siya umuwi. Okay? So, hindi nagtagumpay yung plano ni David nung panahon na yon. Okay? And then, dahil nga po hindi na nagtagumpay yung attempted cover-up. Okay, ayun po yan. Okay, attempted cover-up ni David, no, napunta po yan sa murder. The murder of Uriah. When his initial plan failed, David resorted to a more sinister scheme. Okay? He instructed Joab, the commander of his army, to place Uriah at the front lines. Okay? No? Dahil lang hindi siya umuwi para lang mapagtakpan yung kasalanan na ginawa ni David. Okay? Ipinadala niya si Uriah sa front lines, sa fiercest battle, and withdrawn from him. At inutusan niya na iwan, okay, ito si Uriah, ensuring his death. Joab complied, and Uriah was killed in the battle. So 2 Samuel chapter number 11, verse number 14 to 17 po yan. After Uriah's death, David took Bathsheba as his wife, and she bore him a son. Okay, and mababasa rin po natin yan sa 2 Samuel 11:26 to 27. Okay, makikita po natin dito kung gaano ka-grave yung kasalanan na ginawa ni David, na itong kanyang mga actions na ginawa ay na-displease or hindi naging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Okay? And the divine rebuke and consequences of David's action, it displeases the Lord. Okay? And he sent the prophet Nathan to confront the king. Si King David. Nathan told David a parable about a rich man who took a poor man's only lamb, stirring David's anger. Okay? Akala niya, pinagutusan niya pa na hanapin kung sino itong taong ito. Pero hindi niya alam na when Nathan then revealed that David was the man in the parable, having taken Uriah's wife and orchestrated his death. Okay? And then Nathan declared God's judgment. Okay? Sinabi niya po, now therefore the sword will never depart from your house, because you have despised me and taken the wife of Uriah. Basahin na po natin. 2 Samuel chapter 12, verse number 10. Okay? Binago ko na pala. Okay. So sabi po dyan, 2 Samuel chapter 12, verse number 10, now therefore the sword shall never depart from thine house,
because thou hast despised me, and hast taken the wife of Uriah the Hittite to be thy wife. Okay? No? And nung narinig ito ni David, si David naman, agad-agad, he confessed his sin. Okay? At dito naman po papasok kung ano yung ating punto ngayong gabing ito. Okay? No? Na even sa pinaka gravest sin na ginawa ni David, nung siya ay kinonfront, no, ni Nathan, ng prophet ng Panginoon, no, yung kanyang actions ang nagpakita ng nilalaman ng kanyang puso. No? Na even na sa kanyang mga pagkakamali, no, nang ibabaw pa rin ang pagkilala niya at pagmamahal niya sa Panginoon. No? Sabi po diyan, David confessed his sin, and Nathan assured him that the Lord had taken away his sin, but the child born to Bathsheba would die. Okay, yun nga lang po, may consequences. Every actions has its own consequences. Tandaan po natin yan. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa buhay, may kanya-kanyang consequences yan. Okay? Mapamabuti man yan, no? Ikaw ay naging mabuti, may babalik sa iyong kabutihan. May gawin kang kalokohan, kasamaan, may babalik din sa inyo. Kasamaan, no? Psalm chapter number 51 shows what is in David's heart after the sin he had committed. No? And it was repentance. Okay? No? Makita po natin ngayong gabi, no, kung ano ang nilalaman ng ating puso. Okay? Yan ang lalabas sa ating mga actions. No? At ang nasa puso ni King David nung panahon na yan is repentance. Okay? No? Makita po natin, okay, punta na po tayo sa sa ating first point, okay? No? 2 points lang po tayo ngayong gabi, okay? Dahil preacher lang po ako, hindi po ako pastor. So, ang pastor ay 3 pointers, preacher is 2 pointers lang. And joke lang po, no? Okay. Pinapagaan ko lang po, okay? No? Kasi kinakabahan pa rin po ako. Usually, after introduction, di na ako kinakabahan eh. Okay? No? Gusto ko lang po makita natin yung kagandahan, no, ng kagandahang ipinakita ni King David nung siya ay siya ay kinonfront about his sin. Okay? Kasi usually ngayon sa mga mananampalataya po, hindi po natin maiwasan kapag kinonfront yung ating kasalanan, tayo paminsan po ang galit. 'Di ba? 'Di ba po? No, alam tayo na po yung mali, tayo pa yung galit. Ano ba naman po 'yan? No, pambihira naman po na. Pero makita po natin ang example, no, na ipinakita ni King David, no, nang siya ay ma-call out, no, sa kasalanan na kanyang ginawa, no, na kanyang ginawa naman talaga. Okay? Yun po yung punto 'di ba? Pagka naman po tayo ay nako-call out, usually nagawa naman po talaga natin, no? Pero ang problema lang po, minsan po, no, sa atin pong buhay ay talagang di mo maiiwasang tayo pa po ang magagalit. No? Pero itong si King David, napakaganda po na kanyang pinakita. Sa ating pong first point, no, he acknowledged he had sinned. Okay? No? So makikita po natin yan. Kung babasahin niyo po yung Psalm chapter number 51, okay? Kung doon po kasi sa 2 Samuel, no, makikita niyo po yan yung kanyang, ito po yung pinaka-elaborated, no, na kanyang pagsisisi sa kanyang nagawang kasalanan. Lumabas po yan sa Psalm chapter number 51. Okay? Sabi po niya dyan, sabi nga po dito sa ating points, no? When he was confronted by the prophet Nathan, he immediately confessed his sins against God. Hindi na po siya nakipagtalo pa, no? Hindi na siya nagtanim ng galit or sama ng loob kay prophet Nathan nang dahil lang sa pag-call out sa kanya. Dahil alam ni King David, ang kanyang nagawang kasalanan. Okay? Hindi po siya nag-resist, hindi siya nagpakita ng resistance, hindi siya nagpakita ng paglaban, no, sa propeta, kay Prophet Nathan, na ipinadala ng Panginoon. No, he knew what he did displeases God. No? Alam niya na ang kanyang nagawa ay hindi naging kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. At alam niya rin po na he had committed great sin. Okay? And pleaded God's mercy and love. Kung babasahin po natin, have mercy upon me, sabi niya sa verse number 1 in Psalm chapter number 51. O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgression. Wash me thoroughly
from mine iniquity and cleanse me from my sin. No? Alam niyang nagkasala siya. Okay? At makuha po natin bilang isang mananampalataya ng Panginoon. No? Sa ating mga pagkakamali, we should take accountability. Okay? No? Kung tayo po ay na-call out sa mga simpleng bagay, no? Na maaring nakita ng ating pastor, okay? Yung simpleng pagtitipon-tipon lang po natin, di ba? Usually, yan yung lahat lagi nating naririnig. Nawa po ay huwag tayong magkaroon ng sama ng loob pagdating sa mga ganitong bagay. Opo? Tama po? Di ba? Amen? Okay? Dahil po ito ay makita natin, no, na ito ay nakikita ng ating pastor, no, na ipinapakita natin sa kanya kung ano yung laman ng ating puso sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Ang pagbibigay ng oras sa gawain ng Panginoon ay pagpapakita ng pagmamahal natin sa Panginoon. Okay? Tandaan po natin na ang pagbibigay ng oras, no, para sa panambahan ng Panginoon ay pagpapakita ng pagmamahal natin sa Panginoon. He admits and confesses the sins and transgressions he has done against God. So verse number 3, for I acknowledge my transgressions. Have you ever done this in your life? No? I acknowledge, Lord, I acknowledge my transgressions. Lord, I have sinned against you. Patawarin mo ako, Panginoon. No? I hope and pray, no, na magawa po natin yan sa buhay natin. Okay, wag na po tayo makipagmataasan pa sa ating Panginoon. Okay? Ang Panginoong lumikha sa atin, nagligtas sa atin. Okay? Simpleng bagay lang, nagagalit tayo. Okay? Pero kung sa kapakanan man, kung para naman po ito sa kapakanan ng ikagbubutit, ikaayos, ikagaganda, at ikaluluwalhati ng gawain ng Panginoon, matuto po tayong mag-submit. Amen? Diba? Matuto po tayong sumunod. No? Makita po natin yung bigger picture ba? Okay? No? Si Pastor, hindi po siya nagagalit nang dahil lang siya ay galit. Okay? Narinig ko lang din po ito. No? Nagagalit si Pastor dahil sa mga kasalanan, no, na nating nagagawa. Okay? Doon po siya nagagalit eh. No? Even si Pastor Nate, ito lagi naman po namin sinasabi sa boys. Okay? Hindi kami nagagalit sa kanila as sila. Hindi ako galit kay Brave dahil siya si Brave. Kung may nagawa man si Brave na kasalanan, doon ako sa kasalanang nagawa ni Brave, nagagalit. Parang ganun lang po. Okay? No? Makita po natin na magkaroon tayo ng tamang response. Okay? Pagdating sa mga ganitong bagay. Okay? Hindi po tayo nagkakaroon ng sama ng loob, no, sa ating pastor dahil lang tayo ay na-call out sa simpleng bagay. Diba? Dapat po magkaroon tayo ng puso na ipinakita ni David. Pagpapakumbaba dahil tayo ay nagkasala. Okay? Tandaan po natin yan, no? And because of this, God granted him forgiveness and restoration. And dahil sa ipinakitang pagpapakumbaba, no, ni King David sa Panginoon, no, ang Panginoon ay grinant siya ng forgiveness and restoration, no. Before we receive the Lord's forgiveness and restoration, we must learn and must first admit our own sins before God. Okay? Para makamtan natin ang kapatawaran at restoration. Okay? Gusto niyo pong ma-restore ang inyong joy in serving Jesus? Okay? Kailangan lang po muna nating i-admit yung ating mga kasalanan dahil maaaring may maliit na kasalanan na naghihinder sa atin para maging faithful tayo sa Panginoon. Okay? Maliit na bagay para sa atin, pero tandaan po natin ang lahat ng kasalanan ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Okay? Walang maliit, walang malaki. Okay? Kasalanan ay kasalanan. Okay? So kung ano man yan, we must first admit our own sins before God. Confess each sin we have committed against God. Okay? Sabi nga po sa 1 John chapter 1 verse number 9, if you will open with me, 1 John chapter 1 verse number 9. Okay, saan po natin, ano? Okay, dikit-dikit talaga, no? Okay. 1 John chapter 1 verse number 9, if we confess our sins,
Okay? He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? No, sin causes unrighteousness. Okay? Sin causes unfaithfulness in the Lord's ministry. Okay? Kung atin pong titignan ang ating buhay sa panahon ngayon, no? I hope and pray po na makita natin na itong mga bagay na ito ay maaring sanhi ng ating itinatagong maliit na kasalanan. Okay? Remember that God is just and fair in His judgments. No? And whatever sin we may have committed, it is all sin in the eyes of the Lord. No matter how big or small it is. Okay? So ngayong gabi, I hope and pray if we are harboring any sins in our lives, confess it now to the Lord. Okay? Kung meron po tayong mga kasalanan na itinatago pa sa ating buhay, no? Let us confess it now to the Lord and keep away from making the same mistake again. Okay? Tayo po ay matutong mag-confess ng ating mga kasalanan. Dahil maaring itong mga kasalanan na ito ang naghihinder sa atin para maging fully committed. No? Fully committed sa gawain ng Panginoon. Maging faithful sa gawain ng Panginoon. I'm not saying you're unfaithful po, No, hindi ko po kayo ina-attack ang inyong pananampalataya. Pero nais ko lamang pong paalalahanan ang bawat isa, na sa buhay natin may darating sa punto na mararamdaman mong unti-unti ka nang lumalayo sa kalooban ng Panginoon. No? Ipapakita po yan ng Panginoon sa atin. No? Sa pamamagitan ng mga bagay na nangyayari sa paligid natin. No? Pero ang tanging nais lamang ng Panginoon ay makita natin at mapagtanto natin na itong mga kasalanan na ito ang nagiging sanhi, ng pagpigil ng biyaya at grasya ng Panginoon sa ating buhay. Okay? Tayo po ay matuto, na magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Na hindi po tayo nagagalit, ma-call out sa maliliit na bagay sa ating buhay. Ang ating pong pastor, ang ninanais lang niya ay ang ikabubuti ng ating buhay. Kung kayo man po ay yan po lagi kong sinasabi doon sa especially sa AVTech, alam niyo naman po lagi kaming nako-call out, Sabi ko po always sa kanila, huwag kayong magtatanim ng sama ng loob. Kung ano man ang nakita ni Pastor, yan ay kagagawan ng ating pagkukulang sa preparasyon. Okay? Maaring yan ay pagkukulang namin personally. Okay? And hindi kami prepared personally. Okay? So kami po sa AVTech, kahit lagi kami napapagalitan, hindi po kami nagkakaroon ng sama ng loob sa aming pastor. Okay? Hindi po yan pagmamayabang. Okay? Nais ko lamang pong i-share sa inyo kung ano ang aking perspective pagdating sa mga ganong bagay. Okay? Ako po ay bilang isang mananampalataya ay may accountability sa ministry na binigay ng Panginoon. And I hope and pray makita po natin yan bilang isang mananampalataya rin po dito sa Metro Light Believers Baptist Church. He acknowledged he had sinned. Now, one of good things that King David showed, nung panahon na siya ay na-call out sa kanyang kasalanan, he acknowledged, yes, Lord, I have sinned. Patawarin mo ako. At hindi lang po doon nagtatapos. Pangalawa, okay, he sought forgiveness and restoration. Okay? Alam niyang siya ay nagkasala. Ang ganyang ginawa, he sought forgiveness and restoration ng Panginoon. Tanging ang Panginoon lamang po ang makakapag-restore ng ating kasiyahan sa buhay. Alam niyo po ba yan? Okay? Kung mababasa po natin yan sa verse number 6, nandito po yan sa verse number 6 to 12, dadaanan po natin lahat yan, Sabi po dito, he followed God's desire for his heart. Okay? Ano sabi sa verse number 6? Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Sabi dyan, he followed God's desire for his heart. Ano yung una? To learn to be truthful and righteous, not just external compliance. Minsan kasi, yung external compliance, hindi yan totoo. Okay?
maaring yan ay pagpapakitang tao lamang. Okay? Nawa po ay hindi po yan ang maging laman ng ating puso pagka nagpapakita po tayo ng compliance or external compliance na tinatawag, no? Nawa po ang nais ng Panginoon po sa atin, okay, sa mga ganitong bagay is to learn the truthful and to be truthful and righteous when it comes to external compliance. Next is to learn to seek God's wisdom and guidance to live rightly and understand His ways. Yan po yun. Behold, thou desirous truth in the inward parts. Okay? Yun po is to be truthful and righteous. Okay? Sa inward parts. And in the hidden part, thou shalt make me to know wisdom. To seek God's wisdom and guidance to live rightly and understand His ways. Yan po ang ibig sabihin ng verse number 6. No, verse number 6 teaches us that repentance involve inner transformation. Okay? Hindi lang po yan sa panlabas, okay, na pagpapakita. Hindi lang yung okay? Na ang repentance involves inner transformation, acknowledging sin, okay, and seeking God's guidance. Okay? No? And then God values inner truth. Yan po ang totoo. No? God values inner truth and sincerity in service. Okay? Rather than outward appearances. Ang Panginoon tumitingin sa puso. Okay? Hindi sa ginawa mo. Okay? Kung ginawa mo 'yan at wala namang puso para sa Panginoon, wala, tapon 'yan. Okay? Pero kung 'yan ay ginawa mo nang dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon, no? Binavalue 'yan ng Panginoon. Tandaan po natin 'yan. Okay? He looks at your heart. Ayan na po, sinabi ko na. He looks at your heart, not at your work. David not only followed God's desire for his heart, but he also sought God's forgiveness and restoration. No? Kasama po dyan, he prays for forgiveness, for God to, yung una, purge him with hyssop, that he might be clean. Okay, yung symbolism po ng hyssop, fun fact, ito fact lang po, no? In the Bible, hyssop is a small perennial herb from the mint family, historically used in ceremonial cleansing rituals. Okay, nung panahon mo yan. In ancient Israel, hyssop was employed to sprinkle blood and water during purification rites as described. Makikita po natin yan sa Leviticus chapter 14, verse number 4 to 7. Sa Numbers chapter 19, verse number 18. Ayan po, makikita po natin yan, yung hyssop. Mababasa po natin yan dyan. And even sa Passover, okay, pag binasa po natin yung Exodus chapter 12, buksan mga brad, Exodus chapter number 12. Exodus chapter number 12. Okay, verse number 22. Okay, sabi dyan, and ye shall take a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the basin and strike the lintel and the two side post with the blood that is in the basin, and none of you shall go out of the door of his house until the morning. Okay, so bababasa rin po natin yung hyssop. Okay, to apply the lamb's blood to doorpost, symbolizing protection and deliverance. Thus, hyssop represents spiritual cleansing, purification, and separation from sin. No? Bababasa po natin yun. Sinabi po yan ni David. Okay? Sa Psalm chapter number 51, sabi dyan, purge me with hyssop, and I shall be clean. Okay? Wash me, and I shall be whiter than snow. Sabi niya, and also, he prays for forgiveness, for God to purge him with hyssop, that he might be clean. No? Also, he prays for forgiveness, for God to wash him, that he might be whiter than snow. And then also, he prays for forgiveness, for God to hide his face from King David's sin. Okay? And also, he prays for forgiveness, no? For God to blot out all his iniquities and blot out all mine iniquities. Sabi niya nga po sa verse. This shows his deep yearning for a restoration of his relationship with God. Okay? Ito po ang pagpapakita niya ng nilalaman ng kanyang puso. Okay? Nang nais niyang ma-restore yung kanyang relasyon, no, sa Panginoon. Okay? And then he prays for restoration. Okay? Ito naman, kanina he prays for forgiveness.
Now, he prays for restoration, for God to, make him hear joy and gladness. Ibalik yung kasiyahan, no, sa kanyang buhay or sa kanyang puso. Make his broken bones rejoice. No? And this is my favorite one. Create in him a clean heart. Okay? No? Kaya naalala ko yung kinanta ni Brother Brave nung last Thursday, no? Create in him a clean heart. Renew a steadfast spirit in him. Okay? And he prays for restoration, not to cast him away from God's presence. Okay? And then also not to take his Holy Spirit from him. Okay? And then restore to him the joy of his salvation. No? He seeks and he prays for restoration, na ma-restore ang kasiyahan, no, from his salvation. Uphold him with his generous spirit. Lahat po yan mababasa natin from Psalm chapter number 51 to from verse 1 to verse number 12. God knows what is in the heart of David. Okay? Nakikita ng Panginoon kaya nilalaman ng puso ni King David. Okay? At that is purely repentance. Okay? Kaya ipinakita ng Panginoon ang pagpapatawad sa kanya. No? Malaman po natin na ang Panginoon, God is the only one who can cleanse us and restore us from our sins. Kung ikaw ay may kabigatan sa panahon ngayon, no, ikaw ay may dinadanas na kahirapan, kabigatan, or may nagawa kang kasalanan sa harap ng Panginoon, tanging ang Diyos lamang ang makakapag-restore ng iyong joy sa iyong buhay from that sin that you have committed. Tandaan po natin na sa oras ng ating kalungkutan, nandyan ang Panginoon para tayo ay i-comfort. Okay? Now, in conclusion, okay? Amen? Conclusion agad. Amen? Okay? Conclusion, let us all examine ourselves tonight. Amen? How is our life in the eyes of the Lord? Kamusta ang ating buhay sa paningin ng Panginoon? Kamusta ang ating serbisyo sa Panginoon? No? Sa tingin po ba natin, nasa satisfy natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay? Sa ipinapakita po natin sa ating paglilingkod sa Kanya? Simply every Sunday? Every Thursday prayer meeting? Sunday morning, Sunday evening? And even sa ating soul winning? Sa tingin po ba natin, nasa satisfy natin ang ang nais ng Panginoon para sa ating buhay? Amen? Kayo lamang po makakasagot niyan sa inyong mga buhay. Sa kanya-kanya ninyo pong mga buhay. Okay? Now, kamusta? What is in your heart? Ano ba ang nilalaman ng iyong puso sa mga oras na ito? Sino ang nasa puso mo? Si crush? Sa mga young people? Amen? Okay? Bawal yan. Okay? No? Yung sarili mo ba ang nasusunod o yung kagustuhan mo ba yung nasusunod sa iyong buhay? Sa iyong puso? O ang Panginoon? No? Kayo lamang po makakasagot niyan. What is your priority? Ano ang prioridad mo sa buhay? Okay? Young people, know your priorities. Amen? Okay? Ang aming pong panalangin para sa bawat young people is to learn kung ano dapat ang pinaprioridad sa buhay. Okay? No? Who is your priority? Yung sarili mo ba ang kagustuhan o ang kagustuhan ng Panginoon? No? May this be a challenge for us tonight to be more faithful and accountable to our commitments in our church. No, hindi lang po yan financially. Commitments is, nasabi rin kaninang umaga. Okay, nagulat nga ako, nasabi kaninang umaga, nandito siya, kagabi, na isulat ko na rin po, na and accountable to our commitments, not only financial in a church. Okay? Maging challenge po itong mensahe ngayong gabi, na magkaroon po tayo ng tamang response, no? Sa gawain ng Panginoon, no? But also our service to God. Okay? Our actions shows what is in our hearts. Kung ano ang ating ikinikilos, ipinapakita sa harap ng Panginoon, yan ang nilalaman ng ating puso.
Hindi lang po yan, kung ano laman ng puso, yun ang bukang bibig. Okay? No? Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh, sabi sa Bible. Pero hindi lang yan sa salita. Okay? Nakikita rin sa gawa ang laman ng iyong puso. I hope and pray po na makita natin na ang laman ng ating puso ay ang Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. May we all be like David. He knew he had to repent from the sins he committed. Alam niya ang dapat niyang gawin matapos sa mga kanyang bagay na nagawa against God. Okay? Tayo po bilang isang mananampalataya, makita rin po natin yan. No? Ano ang ating maging response? Ano ang ating maging actions? Okay? No? Sa ating mga nagagawa sa buhay or na ginagawa para sa Panginoon. He went to God and seeks His forgiveness. No? I hope and pray no, na ang bawat isa po sa atin makita itong makuha natin kung ano ang naging puso ni King David noong oras na siya ay na-call out sa kanyang mga nagawang bagay. It's not necessarily you need to be called out no po sa ating pong mga nagawang kasalanan or sa ating pong mga ginagawa sa buhay, no? Hangga't hindi pa po tayo nako-call out, 'di ba? Ipakita po natin ang ating pagmamahal sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanyang gawain. Pagpunta, simple pagpunta sa church, pag kinakailangan, pagsama natin sa soul winning. Amen? Let us support ang ministry ng Panginoon. No? Dahil yan, tandaan po natin, yan po ay isang pribilehiyo lamang na ibinigay ng Panginoon sa atin. Okay? Huwag po nating sayangin yung privilege na maglingkod sa naglalang ng lahat. Tandaan po natin yan. Okay? Ang Panginoon na naglalang ng lahat ay binibigyan tayo ng pribilehiyo na maglingkod para sa Kanya. No? Huwag po nating palagpasin yung blessing. Okay? Huwag po nating hayaang lumagpas yung biyayang ibinibigay ng Panginoon sa atin sa paglilingkod sa Kanya. I hope and pray po na naging hamon sa bawat isa, no, ang pagkakaroon, makita natin ano ang nilalaman ng iyong puso. What is in thine heart? No? Ano ang nilalaman ng iyong puso? Tayo po ay manalangin, magsitayo po tayo, at tayo po ay manalangin. God and Heavenly Father, we thank you this evening sa inyo pong paalala po sa amin, Panginoon, kung ano po ang dapat na nilalaman ng aming puso. Lord, I hope and pray na ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng pusong sumusunod sa inyong kalooban, Panginoon. Kayo po ang manguna sa bawat buhay ng mananampalataya dito sa Metro Light Believers Baptist Church, na makita po namin na ang inyong kalooban ang aming sundin sa aming buhay. Lord, I pray na magkaroon po ang bawat isa po sa amin ng tamang priority sa aming paglilingkod po sa inyo. Kayo po ang patuloy na mag-guide sa bawat isa po sa amin, na patuloy na makita namin, na patuloy kami po ay maging submissive sa leader na ibinigay niyo po sa amin dito sa aming bahay-sambahan, sa aming pastor. Papasalamat po kami, Panginoon, sa mga oras na ito. At salamat po sa inyong salita na aming narinig ngayong gabi. Maraming salamat po sa lahat sa pangalan ni Jesus. Sir Nick. Amen. Thank you, Brother Tim. At dako po tayo sa ating invitation. No? Kay story ni David at yung kanyang great sin na nagawa sa Panginoon. At may resemblance po yan sa buhay ni si Achan. No? Kaya sometimes, ang Diyos withhold na yung blessing sa church kasi may mga members that are committing sin. Hindi sila sumusunod sa Panginoon. Kaya meron tayong mga projects, meron tayong mga programa na hindi natatapos, hindi natutupad. Kasi una, baka meron tayong kasalanan na hindi tayo supportive sa ating pastor. At pangalawa, meron tayong ginagawang may unfaithfulness tayo. Tandaan po natin, natalo si Joshua sa laban not because he was not a good leader, but because of Achan. Kaya ang Diyos talaga, nais niya na yung mga Achan na puso. Okay? Alam mo po ang ating pastor, ang nais niya is mapabuti yung ating paglilingkod. No?
At without yung hard correction, di ba pwede kasi na ang simbahan, puro lang magagandang salita. Okay, kinakailangan na may mga hard preaching kasi ang realidad talaga ng buhay, may mga tao na matitigas ang puso. Okay? At kung tayo po iyan, the Lord is using itong mga wake up na salita upang mag-penetrate ang kanyang salita sa ating puso. Okay, we know that the children of Israel, they wandered 40 years in the wilderness. Okay? Same reminder ng Panginoon pero walang natuto eh. Okay? Mga elders, yung mga matatanda sa children of Israel, nakapasok lang doon yung 20 and above, 20 below. Okay? But lahat ng mga elders, hindi sila nakapasok sa promised land. Why? Because meron silang unbelief eh. Hardened niya yung kanilang puso. Hindi na mabago ng Panginoon. Kaya bago po umabot dyan, nais ng Panginoon is that when He confronts, tayo kinonfront ng Panginoon. Baka sometimes may mga problema tayo sa buhay na consequence ng kasalanan, ay dapat maging sensitive tayo dyan at hindi katulad ng children of Israel na nagmatigas sila, dapat tayo ay magkaroon ng malambot na puso. Okay? So, kung ikaw, feeling mo ikaw si Achan, di ba? Ikaw ang naghihinder sa growth ng church dahil sa kasalanan mo na ginagawa. Well, katulad ng puso ni David, dapat magkaroon ka ng willing heart to repent. Okay? Magbago. At tayo ay magpasakop sa salita ng Panginoon. At kung gusto natin na lumago. Okay? Because, again, ang church hindi dapat iilan lang yung lumalago. Dapat lahat po tayo. Kaya, wag tayo magtampo o wag tayong sometimes magalit pagka may mga correction si pastor o may mga hard preaching because hindi na tayo bata. Milk is for babies and hard meat is for mature Christian, matatagal na. Kaya dapat ang response is merong understanding na hindi personal kundi spiritual. At tayo po sa pagtunog ng piano, kung nakita natin yan, may mga baka tayo yung nagiging hindrance sa paglago ng church, may mga kasalanan tayo. Well, you come to the altar and pray. It doesn't mean na you come to the altar, ikaw yung may kasalanan. But rather, is that you are recognizing na may pagkukulang ka sa Panginoon. Baka tayo ay, dahil sa ating unfaithfulness, sa ating heart to heart, hindi na tayo nagpapasakop sa man of God. We are not submissive. We are complaining. Our unresponsive character is actually rebellion. Okay? Baka hindi tayo nagre-respond. It is because deep inside we are already a rebellious Christian. Kaya po, katulad ni David, nung siya ay sinabihan ni Nathan ng masasakit na salita, it was not meant to destroy David, but rather to bring David to repentance. At kaya po tayo sa church, when we listen to hard preaching, nawa, hindi natin ma-misunderstand yung salita ng Diyos. At pangalawa, yung man of God, si pastor, na nagdadala ng mensahe because ang mensahe na yan, it is destined or it is, ang duty niyan ay para tayo ay mag-repent. Kaya nga po, I hope and pray sa mga members ng ating church, maging sincero po tayo na suportahan ang plano ng Panginoon sa ating church through sa leadership ng ating pastor. At i-check talaga natin yung ating puso na baka hard na po yan. At ang solusyon na lang is ang Panginoon ang kumilos sa ating buhay. At wag naman po. Because sa Panginoon po, talagang hindi natin marireceive yung promise, personal promise niya. At pangalawa, we are a burden sa buong congregation if we are having that rebellious and unrepentant heart. Kaya nga po, sa mga matatagal na po dito sa church, sa mga mature Christian, matagal na tayong mga Kristiyano, let us be a good example sa mga nakababata so that they can see sa ating pambuhay yung responsive and supportive when it comes sa ministry ng Panginoon na character sa Kanya pong gawain. Marami pa pong dapat gawin ang Metrolife sa pangunguna ni Pastor Nat. At kung tayo ay hindi nagre-respond, unsupportive at meron tayong unbelief sa magagawa ng Panginoon, wala po ma-achieve ang church natin. Not because walang vision, but because we are not responding dun sa call to follow and obey yung promise po ng Panginoon. Kaya tayo po ay magkaroon ng repentant heart sa bagay na iyan. Okay?
Sige po, tayo po ay manalangin. Dear God and Heavenly Father, salamat po sa mensahe na ipinakita niyo po sa amin at sa pangangailangan ng repentance. Tulungan niyo po ang aming church na wag po kami magkaroon ng ACAN, wag kami magkaroon ng heart na ng kasalanan na tinatago at kasalanan na hindi kita sa lahat, but deep inside in our heart, meron na kaming rebellious, unsupportive, and full of unbelief na puso. Hindi lang sa iyong gawain, pati sa man of God at sa inyong salita, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat mga members sa church na katulad ng puso ni David na may soft heart siya. I pray, O Lord God, na ito rin po ang ipagkaloob mo sa bawat mananampalataya ng church. Tulungan mo kami na when we are confronted with the hard reality of what we are becoming, maybe kami ay full of self, kami ay only focus sa aming family, sa aming work, disregarding yung mga responsibilities namin sa church. At kayo na po, Panginoon, ang siyang kumilos, that your word ang mag-encourage at higit sa lahat, siya ang magpakita sa amin ng tunay na estado po ng aming pamumuhay bilang isang Kristiyano. At sa pag-usisa mo sa aming mga nagagawang kasalanan, I pray na repentance ang maging resolve ng inyo po mga bawat anak dito sa loob ng simbahan. Gabayan niyo po, Panginoon, ang aming pastor sa kanyang patuloy na pangunguna dito sa aming simbahan. At we pray na kayo po ang mag-mold sa amin to be a responsive congregation, supporting, Panginoon, yung mga plano po ng pinagkalob niyo sa aming pastor. At tulungan mo kami na hindi kami ang maging hindrance para sa growth ng church through sa aming stubbornness and unbelief, kundi kami ay maging contributor, Panginoon, sa godly legacy na gusto nyo pong iiwan namin dito sa mundo na ito. At we believe that is the desire of our pastor, Panginoon, na ang Metrolight ay lumago at lumaki at mas marami pang maitanim na mga simbahan. At hindi po namin ito ma-achieve kung sa loob ay kami po ay mga stubborn at kami ay unfaithful. Kaya Lord, please help your people to be faithful. Please help us to have a soft heart to listen to your word. At please help us to have a mature understanding na ito pong yung mga strong meats na naririnig namin, hard meat, ay it is meant, O Lord God, to break, Panginoon, yung aming mga hard-headed will na nagiging against po sa inyong gawain. Kaya Lord, maraming salamat po sa example ni David, sa kababawan ng kanyang puso at sa kanyang submission to a repentful spirit, Panginoon. At ito rin po ang siyang itanim mo sa puso ng bawat mga mananampalataya. Lord, maraming salamat po at binabalik po namin ang lahat ng mapulit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, tayo po ay magsibalik sa ating mga upuan. At this time po, dako po tayo sa ating offering. Okay? So, again, we pray po, yung mga weekly committers sa ating faith promise, kindly give nyo po iyan. Okay? Sa ating din pong building commitment, yung 500, lalo na sa ating din pastor's card, yung regalo natin kay pastor. So, wag po natin kalimutan yung ating mga commitments sa church. At again, sa mga young people natin, please do not forget your commitments, your tithes, at yung inyong mga faith promise din. Okay? So, dahil may nagmamatter yung 50, 25, 100 na commitments yung weekly sa total na goal natin sa ating faith promise giving. Okay? So, pag-pray po natin sila, Pastor, dahil mamayang 7 p.m. po, magkakaroon sila ng soul winning. Tapos na po sila sa Hong Kong nung 6 p.m. Mamaya, ito pong 7 p.m., lalabas po sila sa Macau, either sa San Malo or sa isang public area doon at mag-tracts giving po sila, Pastor. So, pag-pray po natin iyan. At ganun din, mamaya, sa Macau po, ang service sila is 9 p.m. Okay, so maaga po tayo ngayon. So, pag-pray na lang din po natin yung ating kuryente at hindi po pwede na nagpa-fluctuate dahil dapat hindi po siya nagpa-fluctuate. No? So, nag-fluctuate ba kanina? Nag-fluctuate, di ba? Mabilis lang. Ano ba, brownout ba yun? Baka brownout. Namatay ba yung computer? Namatay lahat? Yung ABR nyo, hindi gumana yung ABR. Okay. Sige po, tayo po ay magsitayo at basahin lang po natin yung ating verse. Basahin po natin yung
2 Corinthians chapter 9, verse 7. Yan, 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready, read. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Kaya po sa pagbigay, dapat tayo ay masaya. Okay? Cheerful giving. Brother Josh? Okay, pag-pray po natin ng ating giving. Let's pray. Dear God, Heavenly Father in heaven, salamat po sa gabi ito na pinagkaloob niyo sa amin, sa message na yung pinagkaloob. I pray, dear God, na i-bless niyo po ang aming mga ikapo. Mga Panginoon, ay always remind us to bring our tithes, our offerings, our faith promises, Panginoon, and our givings po, Panginoon, palagi. Pagpalain niyo po ito at maging mga income po ng bawat isa, Panginoon, kaya rin po patuloy mag-bless sa mga families, Panginoon. Salamat po sa blessings. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po mag-pray para sa ating Thanksgiving. Tayo po magsitayo. Let's pray. Dear God and Heavenly Father, maraming salamat po sa nabigay niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa natapos na preaching, Panginoon, na may maging blessing to sa bawat isa, Panginoon. Magamit namin to sa aming magiging Kristiyano, Panginoon. Pray, Panginoon, sa mga nagbigay, maraming salamat po, Panginoon, na may maging faithful kami sa aming faith promise, Panginoon, sa aming tithes, sa mga giving pa po namin, Panginoon, maging faithful kami. Nabigay namin to, Panginoon. Sa madalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sting Church, amen. Ay, nako po na sila. Let us all stand po ulit. Let us sing our closing hymn. Let us all together sing stanza number 1, Blessed be the name. Blessed
God and Heavenly Father, maraming salamat po sa natapos na iyong gawain. At ang aming pong panalangin ay kayo po naluwalhati sa aming paglilingkod ngayong gabi na ito. At we pray, O Lord God, ang iyong mga salita na iyo pong itinuro sa amin ay paglabas po namin ng simbahan na ito, ay ito po ay ma-apply namin sa aming mga buhay. Lord, we continue to pray po sa aming pong patuloy na pag-iingat din, sa aming paghiwalay. Makarating po kami na aming mga tahanan ng safe and sound. At we continue to pray din po, Panginoon, kay Pastor, kay Mrs. Jen, kay Pastor Vic sa Macau, ang patuloy na pag-iingat, ipagkaloob sa kanila, at ang patuloy na pagpapala po, Panginoon, sa pagmiministeryo po nila doon sa bayan ng Macau, Panginoon. Lord, kayo po ang mag-bless sa inyong gawain, at we pray, O Lord God, this coming Thursday, na kayo po ang magbalik sa inyong mga mananampalataya sa inyong pong gawain. At maraming salamat po sa lahat ng mga members ng church na nagbibigay ng oras, Panginoon, sa Sunday. At we pray, O Lord God, ang mga wala po dito, na kayo po ang siyang kumilos sa kanilang puso't isipan. Maalala po nila na Sunday is the Lord's Day, and they are expected, O Lord God, to serve you inside the church, Panginoon. Kaya Lord, I pray na ito po ang siyang patuloy na maalala ng bawat mananampalataya. Kayo po magbigay ng full recovery sa may mga karamdaman, at kayo din po ang mag-provide ng aming mga needs this upcoming week. At i-bless po, Panginoon, ang inyong pong gawain dito sa Metro Light Believers Baptist Church. Lord, we love you and we praise you. We ask all these things in Christ's name we pray. Amen. At sa atin din pong online, no, mag-goodbye lang po tayo, no, sa mga nanonood. Okay? Kay Pastor po, magandang gabi po, Pastor. At ganun din sa mga we are dismissed na po, no? So, kung gusto niyo po mag-fellowship lang po. At sa mga kay Ma'am Beth, Ma'am Beth Negre, si Brother Mark William po, Ma'am Gloria Solitaria, si Mrs. Jen, si Ma'am Sarah Maywahi. So, magandang gabi po sa mga nanonood sa online. At kami po ay magdi-dismiss na. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming service ngayong gabi na ito.